Magandang gabi po. Isang magte-third year high school student ang patay matapos suntukin ng kapwa estudyante sa labas ng kanilang eskwelahan sa Taguig. Ang ugat ng panunutok o panununtok, baysikuhan lang. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ng biktima dahil sa isang iglap na wala ang kanilang bunso. Nakatutok si Ian Cruz. Balot ng kalungkutan ng pamilya Habon ng Taguig, ang bunso ng pamilya at 14 anyos na anak na si Jury nasawi matapos masuntok ng kapwa mag-aaral ng President Diosdado Macapagal High School sa Barangay Katuparan sa Taguig. Kwento ng mga magulang ni Jury, nagpunta sa eskwelahan ng bunso nila ng Huwebes para mag-enroll. Ayon sa mga nakasaksi, nasiko raw ni Jury ang suspect na doon din nag-aaral at kasing edad ni Jury. Paglabas daw ni Jury sa eskwelahan bandang tanghali sa tapat ng isang tindahan, sinuntok daw siya ng suspect. Agad daw natumba si Jury, ang suspect at isa pang kasamahan nito na minor de edad din, mabilis din daw na umalis. Lang lumagapak dyan, tapos sabi ko sa bata, naku Tutoy, ano bang ginawa ninyo? Yung bata, bumangon pa. Yung pagbangon niyang yun, di nalugmok na siya. Halimbawa ito yung gutter, bumagsak yun. Nakabangon pa siya, yung bata, pagbangon, umano na siya, tumirik na talaga ang mata niya. Doon ako napayasap ko, naku Tutoy, nakaano na yata kayo, nakapatay na. Ang mister ng saksi na si Lisa Abonalya, agad daw ipinaalam sa eskwelahan ang pangyayari. Isinugo din daw sa ospital si Jury, ayon sa ina ni Jury na magaraw ang bibig ng anak nang makita niya. Wala na raw itong malay at ang sabi sa kanya, naapektuhan daw ang utak nito nang bumagsak sa sementadong gutter. Maghahating gabi noong nakaraang Sabado, tuluyang pumanaw ang biktima. Ang suspect na minor de edad, isinuko ng tiyahin sa mga opisyal ng barangay. Kwento ng suspect sa tanod na kumausap sa kanya. Nung nasa loob daw po sila ng school, siniko siya nung kanyang sinuntok. Kaya ginawa niya, inabangan niya sa labas. Pagdating sa labas, saka siya sinuntok. Nasa kustodiya na ng DSWD Taguig ang suspect. Pinaghahanap ngayon ang kasama nito. Kusa kang sumuko para mapag-usapan. Kasi diniin siya sir doon sa yung unang nahuli. Gusto ko ipaimbestigahan yan. Nilino ng pamunuan ng eskwela na sa labas ng compound nila nangyari ang insidente, pero iniimbestigahan daw nila ang pangyayari. Inaalam nila ngayon kung totoong may asero o brass knuckles na hawak ang suspect kaya napuruhan ang biktima. May 10 raw silang gwardiya sa paligid ng eskwelahan, pero sana raw matulungan sila ng mga tanod. Magre-request po tayo sa barangay po na patuloy na magronda araw-araw po dito sa paligid ng ating paralan. Bagamat sa totoo po ay ginagawa na po nila ito. Sabi ng DSWD-NCR, may prosesong pagdaraanan ng suspect para malaman ang mga dapat itong panagutan sa batas kahit pa minor de edad ito. Mananatili raw sa pangalaga nila ang suspect sa ngayon. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras.